Ayo, what's up? Welcome back sa ating Child It's Balls TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan. At eto, no, nagsalita na po ang dating PNP chief na si General Torre, mga kababayan. Ayan, marami po nagulat at bigla po siyang sumulpot, mga kababayan. At ito po, no, kakamustahin natin si General Torre. Ano na nga ba yung kanyang mga ginagawa at ang update po sa kanyang buhay-buhay, mga kababayan. At dito po ay meron po siyang matinding banat, no, dito sa mga Duterte, mga kababayan. No, kasi palagi nga pinaparatangan no. At laging sinasabi itong mga DDS, no, na kinidnap daw ni General Torre, ang dating Pangulong Duterte. Yung kasi yung pinapalabas nila 'di ba? Yung paghuli, no, yung paghuli ni General Torre dito kay dating Pangulong Duterte at sinasabi nila no na kidnapping daw yung kanyang ginawa. May kidnapping ba na ganon na nangyari na nandun no yung pamilya mismo, no, nandun yung asawa, nandun yung anak, no, may kasama pang abogado ang dating Pangulong Duterte nung siya ay hinuli. Kababayan, pag-kidnap ba yun? Ha? Ang alam ko kasi pagka kinidnap yung walang walang kasama, 'di ba? Walang kasamang pamilya, 'di ba? Walang kasamang kahit sino man, no? At saka hindi naka-video, hindi naka-balita, mga kababayan. Yun, nakita natin, no? Nakita natin kung paano siya hinuli, dating Pangulong Duterte, 'di ba? Ang ganda pa nga ng pagkakahuli sa kanya 'di ba, mga kababayan? No? Tapos kinidnap daw ang sigaw nila. Ha? Yun yung pinapalabas nila. 'Di ba? Yun yung nila, ano tawag natin dito? Senaryo na kanilang sinasabi, mga kababayan. 'Di ba? Ganyan kasi sila mag-isip, no? Parang kung ano na lang yung pumasok sa isipan nila, no, hindi sila nag-iisip, yun na agad yung sasabihin nila. Eto naman mga DDS na mga tulongges, mga babayan, paniwalang paniwala. Yun na rin. Yun na rin yung naratibo nila, no, na kinidnap ang dating Pangulong Duterte. Okay, so ayan, nakikita natin ang dating PNP Chief General Torre at panoorin natin itong mga interview po sa kanya, mga babayan. Let's go. Well, ang totoo, hindi ako sanay sa walang ginagawa. Pero it's really a big relief. It's nang ma-relief ay na-relief, may relief na dumating din. Okay, so yung kasi mga babayan, pagka ikaw sanay ka na trabaho ng trabaho, kilos ka ng kilos, mga babayan, tapos all of a sudden, bigla kang magpapahinga, no? Nakakapanibago po talaga yun. Actually, nakakainip yun. So, kahit ako honestly ako, ayoko rin nung naka-steady lang, yung walang ginagawa. Gusto ko kilos din ako ng kilos, mga babayan. No, at yun naman, pagka once na nakapagpahinga ka naman, talagang napaka-relief naman yan, mga kababayan. 'Di ba? Parang nawalan ka ng ganong stress sa katawan, 'di ba? Nakapagpahinga ka na maayos, nakakasama mo yung pamilya mo. So tuloy natin. Pero ayun parang marami ng time, maraming oras para sa mga ibang gagawin. Anong mga ginagawa niyo, sir? Yeah. So, since August 26. Naka-leave pa lang naman si Sir. August 26 to October 31 atang leave ni Sir Yeah. For one, may mga family business na inaasikaso. So, I'm trying to immerse again myself sa mga ginagawa ng pamilya. Pero, Sir, syempre, nandyan pa rin yung question na offer about dun sa position sa government. So, I wonder, may update na po ba kung ano yung tinutukoy ng Malacanang na position na gusto nilang i-offer sa inyo? Wala po po. Wala po talaga.
Kasi, well, una-una, nakalib ako. Kaya, most probably, we'll wait until matapos ang leave ko at kung ano man ang mga bagong trabaho na ibibigay. Marami nag-aabang dito kay General Torre, mga babayan. No, inaantay. Marami nag-aabang. No, kay General Torre, actually, pagtapos ng kanyang leave, no, baka nga kung ito hindi nakalib, baka kasama to sa mga nag-iimbestiga dyan sa ICI, mga babayan, dyan sa mga korupsyon na yan. Diba? Baka kasama, pati PNP. No, kasi alam ko itong si General Torre, mga babayan, no, malaki tiwala diyan ng ating pangulo dahil napakagaling din naman kasi talaga niyan. 'Di ba? So kung titignan natin maigi, mukhang bibigyan ito ng isang napakahalaga at importanteng trabaho, mga kababayan, si General Torre. No? Yan ang ating aabangan ngayon, mga kababayan. Kasi syempre, ang curious kami, General Torre, mainit kasi ngayon yung usapin tungkol dun sa anomalies ng flood control. Yan. At nariyan po ang Independent Commission for Infrastructure. So I wonder, di po ba inalok sa inyo yung pagiging special advisor, investigator? Uy, teka muna. Filled up naman ang ICI na and they're going full steam. Sir, ano po ang aasahan namin sa inyo sa pagbabalik po ninyo after ng leave? Actually ako, isa sa gusto ko masama sana sa ICI kung po pwede si Senator Panfilo Lacson, mga babayan. Napakagaling na investigador din yan talaga. Maybe I will... Lalong maraming magagalit na senador tsaka congressman. I'm not very sure kung ano ang ibibigay sa assignment. Ang unang-una siguro harapin ko ay napakarami ng kaso na nagpa-pile up sa akin regarding sa KOJC case. Kasi meron namang dumating last week na kaso laban sa akin ng isang member ng KOJC. Kasi ang pagkarinig ko, ang strategy ng KOJC is that the same case shall be refiled again and again by each of their members individually. Pag ma-dismiss Grabe, no? Talagang hindi siya tinigilan ng KOJC, mga babayan. No? Hindi siya titigilan talaga niyan. Kahit na ito ay harassment cases lamang, kailangan ko pa rin sumagot. At pag iba na ang complainant, sasagutin ko ulit. At ina-expect ko that they will be filing this case again and again. At ito nga, nakita ko na may pangatlong case na pangatlong private individual na nag-file sa akin ng kaso. Dahil ang mga naunang kaso na i-final ng dalawang ibang individual ay na-dismiss na rin. Parang ano lang ang lalabas dyan, mga babayan. Pambwisit lang dito kay General Torre. Kasi nga naman, no, nakaka-stress din yan di ba? Yung may kaso ka, tapos patong-patong, tapos ang masaklap ng mga babayan, pare-pareho yung kaso na sinampa sa'yo. Di ba? So pare-pareho case. Okay. Sinabi na ni General Torre kanina na siya ay hindi mo na interesado sa mga usapin ng pagtakbo dahil tatakbo siya para sa father niya. Literal na. Pinapaalala namin sa Laguna to. Pero tinutokso kayo, General Torre, ni former Senator Trillanes na pwede daw kayo mag-VP. Ano reaction niya sa kanyang pronouncement na kayo nasa listahan na pinagpipilian? It's an honor. Thank you very much for considering me. Pero parang hindi ko kakayanin dahil pag si PNP nga lang, 85 days nga lang ako, tanggal agad So baka naman pag nag-VP ako, na-impeach ka agad ako, baka 84 days lang o 83 days lang. So I'm not very sure if I'm really ready to again hold sensitive position. Maybe I'll just relax lang muna. At, okay, so yan mga kababayan, no? So ito naman yung sagot niya, no? Dito po sa mga Duterte, mga babayan. No, doon sa paratang sa kanya. No, nagsasabi na yung pag-aresto daw sa dating Pangulo, kidnapping daw, mga kababayan. Ito, pakinggan natin kung ano yung kanyang mga sagot dito, mga kababayan. Rodrigo Duterte. At dalawa yung nagsalita recently, yung anak po niya na tawag niya pa rin doon ay kidnapping. Tapos ang dating kalihim ng panahon niya na si Terry Boy Locsin sinasabi na kidnapping din yung ginamit na word. Pero alam natin na na-cover naman namin kung paano nangyari lahat yung events leading up to yung papunta sa Hague ng dating Pangulo. Yun yung sinasabi natin. Diba? Paano nila masasabi kidnapping? Ito nga, na-cover ng media. Meron bang ganun?
Ano bang kidnapping na na-cover ng media simula doon sa pagkakahuli hanggang sa pagdala sa ICC? Kahit international media na-cover yung nangyari na yon, 'di ba? Tibay naman ng kidnapping na yun. Parang ang naiisip ko doon mga babayan, paano naman nila gagawin yung ganong katinding kidnapping, no? Na nakikita ng buong sambayan ng Pilipino, nakikita ng buong mundo. 'Di ba? Parang ang tanga na lang ng gagawa. Tsaka kung gagawin yan, mga kababayan, hindi na ganyan maibabalita pa. 'Di ba? Baka pagbaba pa lang niya ng aeroplano, may news blackout na. Ba't kailangan pa yung magkaroon ng media doon? 'Di ba? Ba't hahayaan pa na magkaroon ng coverage? Ba't hahayaan pa na maibalita yung paghuli na yan? 'Di ba, mga kababayan? Kung ang intensyon kidnapin. 'Di ba? Kung i-kidnapin niya pagbaba pa lang ng aeroplano, news blackout na. Makikita nyo na lang, nandun na sa ICC. Diba? Inaabangan pa nga yung aeroplano No, doon sa The Hague, yung paglapag. Diba, ng aeroplano hanggang sa pagdala sa kanya sa ICC. Diba, mga babayan? So, yung kwento nila kasi, parang hindi ka panipaniwala. Make up story na lang yung mga yan. Actually nila, kidnapping pa din ang sinasabi nilang term doon sa nangyari. Well, for one, mga kuha nila yan mga naratibo. Kwento. Mga opinion nila yan. So, okay lang. They can say what they want. We respect them. We respect their opinions. Pero nasa korte yan at dapat ng pabayaan ng korte na mag-decide at talagang mag-pronounce kung ano talaga ang nangyari na yan. And about the Boy Locsin, I think he was a member of the House when RA 9851 was enacted. And no member of the House voted against RA 9851 or abstained from voting on that. So, RA 9851 authorized the government to surrender to appropriate international tribunal any Filipino charged with crimes against humanity. So, I don't think that Boy Locsin can now complain if RA 9851 was used by the government to surrender Duterte to the ICC. So, I think he has the chance to make his protestations against the law, but he did not. He is a member of the House of Representatives during the time, and I believe sa ngayon, in-implement lang natin ang batas na ginawa niya mismo. Yes. Tuloy po ba na magte-testify kayo next week? Alam na po ba natin kung kailan exactly next week? Kasi alam ko parang may conflict of schedule po kayo, no? Yung testify against sa kaso po ni Kibuloy. Yes, October 23, I'm set to testify sa Pasig Regional Trial Court regarding dun sa pagka-aresto sa kanya dun sa Davao. I'm going. Pupunta po ako at magte-testimonya namin sa kanya. Meron na pong initial talks. Alam po ba natin kung ano i-expect po natin dun sa mga sasabihin nyo or tatanungin po sa inyo? Well, I think ako naman ay arresting officer lamang. Hindi naman ako ang complainant dyan sa case na yan. So, I expect that the prosecution will present me in the matters regarding dun sa pagka-arrest sa kanya. Sir, hirit na lang ako ng isa ha. Balikan ko lang yung usapin tungkol kay former President Duterte. I understand, sabi nyo nga po, opinion nila yan kung sinasabi man nila na kidnapping. Pero recently, naglabas po ng statement si Congressman Pulong Duterte na parang ang sinasabi niya, hindi niya palalagpasin yung mga kidnappers ng kanyang tatay. What do you want to tell the congressman, sir? Well, naintindihan natin ang sa loobin ni Congressman Pulong Duterte kasi syempre tatay niya yung apektado regarding this matter. Pero sa akin naman bilang isang pulis na nagpatupad at nanguna doon sa pag-implement ng ICC arrest warrant na yun based on the request of the Interpol, I believe na yan ay part lamang ng trabaho at ginawa naman natin ng tama ang ating tungkulin. Alright, saya mga kababayan. So, kasama rin pala si Locsin, mga kababayan, dun sa batas na gumawa na naging dahilan ng pagkakahuli ni Digong. Ganon.
So ano masasabi po ninyo dyan, no? I-comment sa ibaba yung mga opinion na atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, kita-kits tayo sa ating next video upload. Dito muli yan yung Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.